out now. Mas maganda na harapin natin yung nangyayari. Alam mo, kung tatanungin mo kung normal, hindi ako normal eh. So, hindi rin normal ang mga anak ko. Nagulat na lang ang lahat ng bumulaga ang balitang nahuli na si murder suspect Jason Ivler noong Lunes. Matatandaang si Ivler ang itinuro ng ilang key witness na bumaril kay Renato Ebarle Jr. noong Nobyembre nitong nakaraang taon. Matapos ang binansagang road rage murder, lumabas muli ang pangalan ni Jason Ivler bilang primary suspect sa isa pang traffic-related incident na kumitil sa buhay ng isang Malacanang official na kinilalang si Nestor Ponce noong 2004. A massive manhunt that followed yielded negative results until last Monday when operatives raided the Blue Ridge home of Jason's mother, Marlene Aguilar Pollard. Marami ang napako sa kanilang telebisyon nang ipalabas ang footage ng raid kung saan nasugatan si Jason at dalawa pang operatiba. Pero sino nga ba si Jason Aguilar Ivler? Isang Filipino-American, 28 years old, former US infantryman na nakakita sa aksyon sa Iraq. Anak ni Marlene sa una nitong asawa na si Robert Ivler, isang veterinarian. Ngunit mas naintriga ang publiko nang malaman na pamangkin siya ng folk singer na si Freddie Aguilar sa nakababata nga nitong kapatid na si Marlene. Bagamat minsan pang sinabi ni Ka Freddie na hindi sila malapit ang pamangking si Jason, kailangan ay di niya itakwil na kadugo niya ito. Perhaps one of the most telling clues about the relationship between Marlene and her son came from Ka Freddie himself. In an interview na lumabas ngayong linggo, sinabi ni Ka Freddie, and we quote, "Sabi ko noon kay Marlene, isuko na si Jason dahil mas madali ang ganon kaysa naman sa nangyari sa pamangkin ko. Kaya lang hindi niya ako sinunod. Ngayon, ganyan ang nangyari." Unquote. Kagabi nakausap ng Star Talk ang folk singer sa kanyang concert sa Ka Freddy's sa Tagaytay. Sabi ko, kung hindi siya may kasalanan, mas maganda na harapin natin yung nangyayari. Nagsasuggest lang naman ako nung sa akin. Kung meron lang sana akong kapangyarihan, sa unang araw pa lang na nagkaproblema yung pamangkin ko, ihinarap ko na yan sa hustisya. Minsan ding pinasok ni Jason ang daigdig ng showbiz noong late 1990s, noong kasikatan ng youth-oriented show na TGIS. Ilan sa nakatrabaho niya ang muling nakaalala sa kanya. Si Jason Ivler, you know, recently lang sa akin pinaalala na naging katrabaho ko pala siya sa TGIS. That was a long time ago. Pero nung araw pa lang na yun, natatandaan ko, matigas na ulo. Napapagalitan palagi. Tapos may attitude na. Kaya hindi nagtagal yun eh. I was, you know, thinking na because galing siyang Amerika, so may pagkaambo yung attitude, para kaya siya ganun. Yes, nakatrabaho ko siya. Magka-batch kami sa TGIS. Wala kaming working relationship dahil hindi rin kami nagkaroon ng chance to really talk and to bond. So, yun talaga yung setup nun ever since. Kakaibang Jason naman ang inilarawan ng iba pang nakakakilala kay Jason sa showbiz. Mabait si Jason eh. Siya yung tipong palatawa. Hindi ko pa siya nakikitang galit ever. So, kaya parang nakakashock para sa akin o kaya sa amin, mga kaibigan niya, na ganun yung nangyari. You know, people are blaming the mom, ganyan. You know what? Di mo mabiblame yun eh. You know, sa akin, di mo mabiblame. Nana yun. You know, kung kulang na lang bigyan yung puso niya sa namamatay na anak niya, bibigay yun eh. So I cannot blame her. Pero sa mga nakakakilala sa ina nitong si Marlene, hindi rin maaalis ang agam-agam na ang malakas na personalidad ng ina ay may malaking kinalaman sa kinahantungan ng kaso ni Jason. Sa pagbabalik ng Star Talk, ang damdamin ng isang ina na ngayon ay mas kontrobersyal pa sa kantang Anak. Si Marlene Aguilar, Pieta o Konsentidora? Mamaya, mas marami pa kaming insights sa katauhan ni Marlene Aguilar Pollard at ang anak niyang si Jason Ivler. Meanwhile, andito ang apat sa cast ng Ina, Kasuklamang Ba Kita. Jenica Garcia, Paolo Abilino, LJ Reyes, and Dion Ignacio. Ano-ano mga roles niyo dito, mga iho, mga iha? Ang role ko po dito, ako dito si Rav. Ano po ako ni Tita Jen Garcia dito, yung panganay na anak. Bali, tatlo kami magkakapatid dito. Si Iwa yung pangalawa, tapos si Jenica yung bunso. Yan. Tapos iba-iba kami ng father. Iba-iba? Oo, masaya. Ang original movie nito yung Seiko Films, di ba? Si Lorna at saka si Rita Gomez.
And ang nagpo-portray ng role na Rita Gomez ay si Jane Garcia at si Jenica naman sa role ni Lorna. And LJ, what's your role naman in the Ako series? po si Katrina dito. Ako yung friend, super best friend ni Jenica, yung character niya si Rizzy, pero eventually magiging enemy niya, kasi bad enemy niya. Kawawa naman to si Jenica. Paolo? Ako po dito si Sito, isa sa mga makaka-love interest ni Jenica Garcia, ni LJ Reyes, tsaka ni Iwa Moto. Ang kapal ng mukha. Lahat na lang. In short po, mahaba talaga ang buhok niya dito. Jenica, kailan yung starting Monday? Pakiano na, imbita sa kanila. Oo, January 25 na po ito. Ngayong Monday na po. Sana po, panuorin po ninyo. Thank you so much. Thank And you. Monday, inakasukla mo ba kita? Meanwhile, ito si Pacman at si Charisse. Up later! Real score sa pagitan nila si Bakar at Diana Minises, sila mismo ang magkukumpirma. Live! Up next! Laban ni Manny Pacquiao at Joshua Clottey. Formal nang inanunsyo at sinasabi ko rin sa inyo, up next na yan! I'm surprised. I feel like I'm a football player. Basta importante magkasama kami sa araw ng mga puso. Yun. Pagkain. Nakakasiguro ka bang tama ang kinakain ng anak mo? Ayon sa National Nutrition Survey, kulang sa prutas at gulay ang karaniwang batang Pinoy. Di kasi nasusunod ang food pyramid, ang batayan ng complete nourishment na kinikilala ng mga eksperto at itinataguyod ng Lactum. Buti na lang may oras pa tayo para labanan ang problemang ito. Katuwang mo ang Lactum sa laban mo for 100% nourishment para maging 100% panatag. Abangan natin ang oras para makibaka. Oras na magrevolusyon. Abangan nyo ito gamit ang orasang maghuhudyat ng simula ng ating revolusyon.